Hello? Hello po. Hi! Kamusta po? Okay naman, ang haba ng hi ko, hindi ka nag-hello sa akin. Hello po. Hello, hi! Magandang umaga or magandang gabi. Where are you calling from? Sa Las Vegas po. Las Vegas, Nevada. Oh, Nevada. Opo. Anong weather ngayon dyan? Super cold. Talaga? Opo. Pero hindi kami nag-snow. Hindi pa. Sana wag naman. Okay. Pero may mga times na nag-i-snow o never pa? Almost every 10 years po ang snow. Talaga? Pero sa mountain po, makapalang snow. Okay. Anyways, ilan taon ka na? 45. 45! I don't exactly know how it feels to be 45. Charot. Back pain. Ito na naman tayo, di ba? Anyways, anong name mo nga po pala? Ang tunay ko pong pangalan is Grace. Okay lang pong gamitin. Si Grace. Kapangalan mo nanay ko. Sabi nila lahat ng Grace magaganda. Maganda rin ako. Okay. Oo. Yung nanay ko ang sabi kanina sa akin, Nak, tayo ako pang patreatment ng buhok. Sabi ko, eto, bibigay ko agad. Paganda Yan po ang hilig ko. Yan po ang hilig ko. Pa-treatment din sa Pinas. Hindi kasi mura dito no? Yes. Opo. May mga pinsan ako na pag nauwi galing abroad, dito sila nagpapagupit. Yeah. Anyways, Grace, 45 from Nevada. Okay. Ilang taon ka na nandyan? Bali, 28 years na po. 28 years na. It's been a while, Oo. Matagal na. Okay. Alright. Ba't ka nakarating dyan? Nakapetition po ang nanay at tatay ko. That was 28. Yung 17 ako. Then, kasama kami nung pumunta rito. Okay. So, parang more than half of your life, no? A little more than half of your life. May asawa ka na? Dito na rin yung buhay. Opo, bali, meron akong dalawang anak. 22 tsaka 24. Okay. And what do you do, Grace? Ako po ay isang sales agent. What do you sell? Budget rent. Hindi ko na dapat sinabi. Rent a car. Rent a car. Okay. You're selling services. Opo. Okay. I'm selling coverage, insurance. Oh, you're selling insurance. Opo. How much would it cost me if I'm going to rent a Murcielago for a day? Ay, wala po kami noon. Ang simple cars lang kami. Talaga? Opo, meron na kami mga Toyota. Ang pinaka-high-end po namin ngayon is yung... Hello? Hello po? Ayan. Ano po yun? Ang pinaka-high-end po namin ngayon is yung Hammer. Oh, H2? H3? Meron po kami H2, H3. Okay. Anyways. Opo. We were supposed to talk like a couple of weeks ago. Opo, kaso lagi po kasing nauunahan ka. Less ako. Opo. One time nasa work ako, hindi rin kasi hindi ko mahanap yung isang account. Okay. Na pwede kong okay yung yung message request. Okay. Well, kasi kahit naka-schedule pag may nauuhan na ako for the night, wali na talaga. Okay lang po yun. Thank you very much for understanding. All right, what's the reason why we're talking tonight? Nako, naiiyak na ako. Why? My mom passed away. Oh, I'm sorry to hear that. 3 months ago. Oh. Ang hirap pong makamove on. Okay. Kasi ang lagi ko pong, nung nalaman ko ang namatay ang nanay ko, ang tanong ko kagad, paano ako mapupuhay kung wala na ang nanay ko? Kasi siya po ang buhay ko. Alam mo, Papa Jack, hindi po ako umuwi ng more than 26
years diyan sa Pinas. Ang nanay ko po kasi retired from here. Nung umuwi po siya 8 years ago, nag-decide siya na dyan na lang siya sa Pinas. Oh, Kasi sabi 8 niya, I've years. been working... 8 years ago. Opo, sabi niya, I've been working dito sa US. Gusto naman daw po niya magpahinga, gusto naman niya ma-enjoy yung buhay niya. So nakapag po siya ng bahay dyan sa Pilipinas with my brothers and my sisters. Ngayon po, nung umuwi siya, 2023, nalaman po na meron po siyang, may diabetic po siya Okay. Nalaman na meron siyang chronic disease sa kidney. So, nag-decide ako umuwi 2024 to surprise her. Usually, yung mga kapatid ko, sinusurprise po siya pag umuwi. Wala pong nakakaalam. So, I decided 2024 Christmas, umuwi po ako, i-surprise ko ang nanay ko. Na-surprise po ang nanay ko kasi walang nakakaalam. Alam niyo yung feeling na napakasaya mo. Tapos, nung nag-Christmas po ako dyan, then back here, nakita ko masaya po ang nanay ko. 2025 February, kailangan na hospital po siya uli. She was at the hospital like 2 weeks. So, nag-decide po ulit ako umuwi after 5 weeks. Pagbalik ko dito, I decided to go back 5 weeks after. Kasi po, na-hospital po siya. Akala namin yun na. Before, I'm sorry to cut you. Before umuwi ka nung sinurprise mo siya, gano'ng katagal kayo din nakita? 6 years po. Tagal din, ano? Opo. But you were in constant communication naman. Ay, opo. Wala pong lagi po tawag ako dito, chismisan dyan. Alam niyo yung kwento-kwentuhan. Tsaka yung 2 taon doon, parang ninakaw sa atin yun because of pandemic. Yes, totoo po yun. Balak po talaga namin umuwi 2020, kaso nag-lockdown. Yes. Opo. So, nung February, uwi po ulit ako after 5 weeks. Balik ko dito, uwi ako after 5 weeks. Nagkasakit po siya uli. So, balik ako dyan sa Pinas. Then, lumabas siya ng ospital. Pero kailangan niya pong mag-dialysis. So, dialysis po siya 3 times a week. So, ibig sabihin, tinamaan na yung niya? Yung kanyang... Opo. Wala na po. Hindi na po gumagana ang kidney niya. Oh. So, nag-dialysis po siya. Then, sabi ko, kada dialysis niya, sumasama po ako. Pero yung sister-in-law ko tsaka yung ate ko ang sumasama sa kanya. Pero constant po ako, Papa Jack. Kapag nasa dialysis ang nanay ko, papadeliver akong pagkain, Papa Jack. Sabi ko, siguro from February to October nung namatay po siya, only I missed twice kasi nakapagbakasyon po ako. So, sa ibang lugar. Sabi ko sa nanay ko, pag anong gusto mong kainin? Anong mo? Yung inaalagaan ko po ang nanay ko kahit malayo, kahit sa maliit na bagay po, maparamdam ko sa nanay ko. So, nung umuwi po ako ng February, lumakas ang nanay ko, Papa Jack. Sabi niya, uuwi daw po siya. Sabi ko, sige na, uuwi tayo. After 3 days po, umuwi po siya. Miracle, gumaling po ang nanay ko. Di umuwi po kami. Alam mo, Papa Jack, pagbalik ko ng US, hindi pa ako nakakarating ng Los Angeles. Bumalik na naman ang nanay ko sa ospital. I was there for 2 weeks, Papa Jack. Then balik po siya ulit sa ospital. Sabi ko, hindi na ako makakapag-ilik. Mas pwedeng sabihin na mag-U-turn ka. Diba? Sabi ko, sige na, ipagaling ka na lang. Sabi ko, nakalabas po ang nanay ko after 3 weeks ulit sa ospital. Alam mo, Papa Jack, sabihin ko sa'yo, ang Pilipinas maganda sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa hospital, sa mga walang maganda, parang hindi po ba yung hospital natin, parang lahat po may charge. Ultimo case, pillowcase may charge. Remote ng TV may charge. Alam mo, Papa Jack, alam mo kung ano pa kinasama na loob ko. Noong panahon na kailangan ng nanay ko mag-ICU, pagbalik ko po dito, alam mo, tumatawag po kami sa 5 ospital. Ang ate ko tumatawag, wala pong tumatanggap sa nanay ko. No vacant. Pero alam mo, Papa Jack, na tinumawag ang doktor ng nanay ko na isa, dun sa kidney doctor niya na walang tumatanggap. Nang nalaman ng nanay ko, American citizen, alam mo, Papa Jack, lahat ng ospital na tinatawagan ng ate ko. May available na daw po sila.
Ganyan po kaganyan po mukhang pera ang ospital dyan sa Pilipinas. Tapos nung di nalaman. So, napapunta yung nanay ko sa isang ospital. So, thank God, lumabas po ang nanay ko. Pero alam mo, Papa Jack, hindi naman sa pagyayabang. Almost $50,000 every day. I mean, 50,000 pesos every day ang kanyang ICU. Hindi pa kasama doktor lahat doon. So, siyempre, lumabas po ulit ang nanay ko. Then July, sabi ko, Nay, uuwi ako. Sabi ko gano'n. Kasi gusto ko supresahin uli ang nanay ko, Papa Jack. Hindi sabi ko lang sa kanila, maghahanda. Pero hindi ko sinabi sa kanila, uuwi kami magkakapatid, Papa Jack. Uuwi kami magkakapatid uli. Surprise uli ang nanay ko, Papa Jack. So, sabi niya sa akin, salamat maraming salamat. Sabi niya, baka huling birthday ko na to. Sabi ko, Nay, huwag mo sasabihin yun. Sabi ko. Tapos sabi niya, hindi, kasi mahina na ako. Sabi ko, hindi, Nay. Kasi nakikita ko, I'm hoping po, Papa Jack, na kapag napapagamot ang nanay, kapag nadadialysis siya, I see a lot of patient po doon sa dialysis center na they live longer, 10 years, 15 years. Ganun po ang nakikita ko, Papa Jackson. So, nag-hoping po ako na another at least 10 years para sa nanay ko. So, nag-birthday po ang nanay ko. Masaya siya. Celebrate namin. Umalis po ulit ako. Balik ulit ako dito. October, Papa Jack. Sabi ng nanay ko sa akin. Kausap ko pa po siya October 1st. Sabi niya, ang ganda ng mga nabili mo. You know, she was proud, Papa Jack. Tapos, October 1st, sabi niya, October 2nd, sabi niya, magpapadialysis ako. Sabi niya, tawagan kita mamaya. Sabi ko, sige na, sabi ko ganun sa kanya. Tawagan mo ko, pero sabi niya, I don't feel good. Sabi niya, hindi maganda pakiramdam ko. Sabi ko, sige na. Tapos, magpadialysis, padiretso ka na sa emergency. Kasi kaharap lang naman po yung ospital. Alam mo, Papa Jack, matigas din ang ulo ng nanay ko, umuwi. By 7 o'clock, kailangan niya pong bumalik ng ospital kasi hindi na po siya makahinga. Yung pala, mag-heart attack po pala siya. So, balik po siya ng ospital. Alam mo, Papa Jack, that was my last time na hindi na nakabalik ang nanay ko ng bahay. Kasi she was in ICU for 3 weeks po. 3 weeks po siya nasa ICU. Sabi ko, kahit anong mangyari, huwag niyong papabayaan ang nanay. Alam mo, Papa Jack, trabaho ko dito. Trabaho para mabigay ko, para lang gusto ng nanay ko. Although, Papa Jack, hindi niya kailangan kasi she has her own money. Ang sa akin, Papa Jack, to show her just the small things na kung gaano ko kamahal ang nanay ko. So, sabi ko, ate, uuwi na ba ako? Tinanong niya ang nanay ko, Nay, si Grace, uuwi to po ba? Sabi niya, nanay ko, wag, hindi, okay ako, uuwi pa ako ng bahay. So, sabi ko, sige. Sabi ko, kasi Papa Jack, anytime pwede akong bumili ng ticket. Sabi ko, ganon, uuwi ako. Sabi ko, ganon, para sa nanay ko. Alam mo, Papa Jack, morning, tumawag yun, Saturday evening, tumawag yung sister ko, sabi niya, gusto kang kausapin ng nanay. Nasa restaurant kami, Papa Jack. Sabi ko sa nanay ko, Nay, sabi ko, bakit? Sabi ko, okay ka lang? Sabi niya, uwi ka na. Sabi niya, baka hindi mo na ako abutan. Sabi ko, hindi, sige Nay, uuwi na ako, bibili ako ng ticket. Kasi sa Papa Jack, yung ticket walang available hanggang like 3 days after. So, sabi ko, sige na, bibili kami magkakapatid ng ticket. Ako bahala, uuwi kami. Alam mo, Papa Jack, kinabukasan, tumnagtay isang kapatid ko. Sabi niya, sis, baka hindi niyo naabutan ng nanay kasi nahirapan ng humika kanina. Hindi niya na kaya. Sabi niya, Papa Jack, hindi na raw kaya ng nanay ko. Sumusuko na daw siya. Tapos tumirik po ang mata niya, 4 o'clock ng umaga dyan. Tapos pinauwi po namin ng tatay ko, Papa Jack. Sabi ko, Tay, ikaw ang umuwi kasi ikaw ang kailangan doon. Bumili po ang ticket ng tatay ko, pinauwi namin. Tapos sabi daw ng nanay ko doon sa nurse, Sabado po yun dyan, sa Monday mamamatay na ako. Sabi daw po ng nanay ko. Ngayon, sabi ko,
sige, sabi ko, umuwi ang tatay ko. Tapos, sabi ng kuya ko, hindi niya na maabutan ng nanay kasi talagang mahinang-mahina na. Sabi ko, sige, sabi ko gano'n, basta, i-message niyo lang ako, sabi ko gano'n. Tapos nag-message ang ate ko, sabi niya, Grace, kumalma ang nanay medyo ngayon, sabi niya. Sabi ko, ate, pwede ba pakausap sa nanay? Kahit isang beses lang, alam ko bawal Papa Jack kasi ICU yun Sabi ko, please, itapat mo lang yung telepono sa tenga ng nanay. Kasi alert pa po ang nanay ko, Papa Jack, alam pa po niya ang nangyayari sa paligid. Tapos sabi ng ate ko, sige, chitsempo ako, sabi niya. Tapos sabi ng ate ko, ito tatawag na ako. Sabi niya, huwag kang iiyak kasi pag umiyak ka, mai-stress ang nanay. October 22, Papa Jack ha. Tapos sabi ko, Nay, hintayin mo ko. Please, Nay, hintayin mo ko. Pero kung hindi mo na kaya, sige lang. Sabi ko, pahinga ka na, Nay. Pero tandaan mo, Nay, mahal na kita. Sabi ko, tapos sabi ng ate ko, tama na kasi yung mga nurse nakasingit. Sabi ko, sige ate, maraming salamat. Alam mo, Papa Jack, wala pang isang oras pinawian ng nanay ko ng buhay. Ako po yung huli niyang nakausap. Sabi ng ate ko, alam mo, parang isantay ka lang ng nanay na makausap ka kasi wala na, after that, tumirik na yung mata ng nanay. Pero sabi po nila sa akin, nawala daw po ang nanay ko ng peace. Kasi tumilat daw po ang nanay ko, tumirik ang mata din, she closed her eyes. Sabi daw po ganon. Tapos, sinusubukan pong i-revive. Kaso, pangalawang attempt po, pumutok po yung ribs ng nanay ko. Yung alin? Saka, yung ribs po, yung isang ribs po ng nanay ko. Kasi brittle na dahil didiinan nila yun Opo. Ngayon, alam mo Papa Jack, sabi ng mga doktor, normal ang vitals ng mga nanay ko. Normal po lahat sa monitor. Ang nanay ko po ang sumuko, Papa Jack. Hindi na po niya kaya. Hindi na po niya kaya mabuhay. So, sabi ko na lang, okay lang kasi at least kada umuwi ako, Papa Jack, kasama ko ang nanay ko. Alam mo, Papa Jack, sa totoo lang, di ba yung mga iba nagbabakasyon, pupunta ng Palawan, pupunta ng Boracay. Alam mo, Papa Jack, I prefer to be with my mom. Sa mga dialysis day niya, Papa Jack, nandoon ako. Kasi sabi ko, I don't even wanna miss one kapag nasa Pilipinas ako. Ginagawa ko, ang pinakamalayo ko napuntahan, Papa Jack, kaya po, sa Binondo, Papa Jack, para lang makapagsimba ko. Kasi gusto ko pa, sabi ko sa nanay ko, gusto ko ipagsimba kasi gusto ko humaba buhay ng nanay ko, Papa Jack. Alam mo yun, sabi ko nga sa nanay ko, Papa Jack, bago nung nalaman ko, nung February, Papa Jack, nagpatingin ako ng kidney ko dito. Sa doktor ko, sabi ko, Dok, kasi uwi ako ng Pinas, gusto kong i-donate yung isang kidney sa nanay ko. Tapos, tinawagan ko ang nanay ko. Sabi ko, Nay, sabi ko gano'n, okay daw po ang kidney ko. Sabi ko, sa'yo na lang yung isa. Ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, hindi, masasayang. Sabi niya, bata ka pa. Sabi niya, matanda na ako. Sabi ko, hindi, Nay. Alam mo yung Papa Jack, kahit isang oras na maduktungan ang buhay ng nanay ko, maibigay ko lang yung kidney ko. Okay lang yun. Sabi ko nga, sabi ng nanay ko, huwag na. Sabi niya, alam mo, Papa Jack, sabi ko lang, ang request ko lang sa nanay ko, Nay, pag tinanggap mo yung kidney ko, huwag tayo dito sa Pinas. Sa Amerika tayo. Sabi ko kasi, pareho tayong mamamatay dito. Sabi ko, alam mo, Papa Jack, yung mga kamay ng nanay ko, putok-putok, Papa Jack, kasi yung mga nurse, hindi sila marunong kumuha ng dugo. Nagtitishing sila sa loob. So, doon palang awang-awa ako sa nanay ko. Tapos nung namano nga ang nanay ko, tinawagan nila ako. Sabi nila, wala na ang nanay. Alam mo, Papa Jack, huminto ang mundo ko. Sabi ko, hanggang ngayon yun pa rin ang tanong ko sa sarili ko. Paano na ako, Papa Jack? Wala na ang nanay ko, wala na yung buhay ko. Kasi Papa Jack, ang nanay ko ang buhay ko. Hindi man kami lagi nagkakasundo, pero
kahit kalahati na mo, kahit yung buhay na natitira ko, Papa Jack, maibigay ko lang sa nanay ko. Kasi parang araw-araw, Papa Jack, mula nang namatay ang nanay ko, iniisip ko lang na meron akong sa sunvisor ko, meron siyang picture doon na naklip. Every morning, Papa Jack, tuwing papasok ako, tinitignan ko lang siya, sabi ko sa kanya, good morning, Nay. Iniisip ko na lang, Papa Jackson, na nasa Pilipinas po siya. Ako nandito sa Amerika at pag uuwi ako, every 6 months makikita ko siya. Pero realidad, Papa Jackson, no, hindi ko na makikita ang nanay ko. At ang kinalulungkot ko, Papa Jack, hindi ko na makakakap ang nanay ko, makakahalikan ng nanay ko. Alam mo yun, yung parang, yun ang pinakamasakit sa realidad. Pero sa isip ko, binubuhay ko siya, Papa Jack. Pag uuwi ako galing trabaho, Nay, uwi na tayo, tapos na yung 8 hours natin. Yung parang ganun. Pero pag umuwi ako ng bahay, Papa Jack, ay, kailangan ko magkapagpunta ng psychiatrist. Kasi there's a time, Papa Jack, na hindi ko na kaya. I really wanna give up. Na wala na nanay ko. Paano pa ako? Tapos tinanong ko. Tapos nagsabi ako sa asawa ko. Sabi ko, alam mo, I think my life will be miserable. Sabi ko ganun sa kanya. Let's just get a divorce. Sabi ko kasi, I don't want you to be miserable. Kasi pag nasa akin ka, magiging miserable ka kasi miserable ako. Pero talagang mabait ang asawa ko. Sabi niya, no. Sabi niya, habang tumatagal, lalo tayo magiging strong. You know why, Papa Jack? A week after mamatay ang nanay ko, nasa Pilipinas ako. Yung nanay naman ng asawa ko ang namatay. Alam mo yun, pareho kaming nagluluksa. Nagluluksya siya sa different way kasi iba tayo, iba sila. Parang napakahirap, Papa Jack. Ngayon, I wake up every morning. I go to work. Yes, I look happy from outside. But inside, Papa Jack, kinakain ako ng lungkot. Pero hindi ko na, parang sabi nga nila, mabubuhay ka daw na yung pain, you just live with it. Parang nandyan lang yung pain, hindi siya mawawala. Alam mo, Papa Jack, ang mahalaga sa akin ngayon, ang tatay ko. Kasi ang tatay ko na lang ang meron kami. Alam mo yun, kaya sabi ko sa tatay ko, Tay, huwag kang babalik ng Pilipinas kung bumalik ka dun, bakasyon lang. Kasi may hirapan ka dun, Tay. Sabi ko, dito ka na lang. Alam mo, Papa Jack, ang tatay ko na-depress. Nakita ko siya because they've been married for 59 years, Papa Jack. 59 years they've been together. So sabi ko na lang sa tatay ko, Tay, dito ka. Alagaan ka namin dito kasi ang tatay ko, they found out na meron din siyang diabetic, na meron din siyang problema sa kidney. So sabi ko, Tay, if you need, kasi nasa Las Vegas ako, sa California po siya. Pero yung kapatid ko, nandoon din po siya sa California kasama ng tatay ko. And nasa hospital din po siya nagtatrabaho. Ang lagi ko sinasabi sa kapatid ko, bantayan mo ang tatay sa mga doctor's appointment. Kaya Papa Jack, every 3 times a week ko tinatawagan ang tatay ko. Kasi parang gusto ko naman sa kanya ko naman maparamdam yung pagmamahal ko sa nanay ko. Kasi noon parang feeling niya na puro daw kami nanay kami ng nanay. Siyempre sabi ko, Tay, kasi si nanay yung may sakit, malakas ka pa. So ngayon, tatay naman namin ang binibigyan namin ng attention, Papa Jack. So parang, Papa Jack, hanggang ngayon iniisip ko, alam ko mabubuhay pa ako ng matagal, pero iniisip ko, paano, Papa Jack? Paano yun? Alam mo yung Papa Jack, I try to be a good person sa lahat. I always try to, alam mo yung minsan, mahirap maging mabuting tao, pero ginagawa ko kasi noon yung Papa Jack para sa nanay ko. Alam mo, Papa Jack, I'll be honest with you. Nung namatay ang nanay ko, nagalit ako. Nagalit ako sa mundo. Alam mo, Papa Jack, nagalit ako sa Diyos. Hindi ako nagdasal more than a week. Kasi sabi ko na sa'yo gagawin ko lahat para sa nanay ko. Magpapakabait ako para sa nanay ko. Pero kinuha mo pa rin siya. Sabi ko ganun. Pero a week yun, Papa Jack, hindi ako nagdasal, hindi ko siya tinawag, hindi ako nag-ano. Pero I realized, sabi ko, kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Kahit ang nanay ko, tinanggap ko na lang din na kailangan na ang nanay ko ni God sa taas. Ganun na lang, Papa Jack.
Pero hindi mo pala maiiwasan na magtampo ka minsan sa Diyos. Lalo na kung ang kinuha sa'yo, yung pinakamamahal mo. Alam mo yung Papa Jack, kasi kaya nga minsan pag naririnig kita na yung nanay mo, sabi ko, si Papa Jack napakaswerte. Andiyan pa ang nanay niya. Kaya nung umalis ka sa radio station, sinabi mo na mayroong kang word na sinabi ng nanay mo, binigay mo lahat ng buhay mo doon. Alam mo Papa Jack, yan ang lagi sinasabi ng nanay ko sa akin. Huwag mong ibibigay ang buhay mo sa trabaho mo dahil ang trabaho na papalitan, ikaw hindi. Yan ang sabi ng nanay ko sa akin. Kaya alam mo yung Papa Jack, yung 2025 namin, pinapunta namin ang tatay ko dito sa Las Vegas to celebrate ang Christmas. Kaming tatlong magkakapatid na nandito, tsaka ang tatay ko. Masaya kami, Papa Jack. Nakita ko kung gaano kasaya ang tatay ko. Ang kinakatakot ko ngayon, Papa Jack, yung paano kung ang tatay ko naman ang mawala. Wala nang matitira sa akin, Papa Jack, kundi yung mga anak ko at asawa ko. Pasensya ka na, Papa Jack, naiyak ako. It's okay. Alam mo yung Papa Jack, ang daming mga tanong. Minsan nga naisip ko, Papa Jack, pag uuwi ako kasi ang work ko morning to afternoon. So, uwi ako ng bahay. Sabi ko, ayoko munang umuwi kasi pag umuwi ako, malulungkot ako, Papa Jack. I stop to the mall or I go out and eat by myself. Pero minsan, there's a time na hindi ako nakapasok. My husband had to take me to the hospital. Kasi I can stop crying, Papa Jack. Naalala ko ang nanay ko, that was one day. Binuhos ko lahat. Kaya nga sabi nila, pag naiiyak ka, iiyak mo lahat. Iiyak mo lahat. Kaya nung namatay ang nanay ko, sabi ko sa tatay ko, tay, ayan na ang nanay ko. Ako nandito ang nanay ko. Nasa lupa. Kung sana sinama na lang niya ako. Kasi hindi ko na talaga kaya. Alam mo, Papa Jack, nakikita ko ang tatay ko. Durog na durog. Kasi alam ko, nakita ng tatay ko na naparamdam ko lahat sa nanay ko, Papa Jack. And I have no regrets, Papa Jack. Wala akong regrets. Ang regrets ko lang sana, I went back home sooner. Alam mo yon, kasi tuwing tatawag ako, okay ba ang nanay? O okay naman, kumain. Sabi ko, sige, basta pag tawagan niyo ko. Alam mo ang work ko, Papa Jack? Ako lang ang pinapayagan nilang na mag-out of state o mag-out of country ng ganung karaming beses. In 1 year, 4 times. Kasi sabi ko emergency, pero I don't really care, Papa Jack, if I lost my job. Sinabi ko, wala akong pakialam, tanggalin niyo ko. Pero sa awa ng Diyos, mababait sila. Napapakiusapan ko sila, please lang. Nanay ko to, bayagan niyo ko. Okay, sige. Pumili kang ticket, pero sabi ko okay lang kahit 1 week. Pero binibigyan nila ako, Papa Jack, ng 2 weeks. Just to went back home. Ngayon, Papa Jack, October, 1 year ng nanay ko. And then after that, sabi ko sa tatay ko, tay, kung hindi ka uuwi, I'm not going back home. Sabi ko ganun, hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Dito na lang ako. Sabi ko ganun. Kasi there's no more reason to go back home. Ang reason ko lang naman dati, ang nanay eh. Ang tatay ko nandito naman. So I'm not going back home after 1 year. Alam mo yung Papa, kasi naalala ko lang nanay ko tuwing uuwi ako. So sabi ko sa mga kapatid ko, just, enjoy ang moment. Habang kasi malapit lang naman yung sementeryo ng nanay, puntahan niya na lang everyday. Although alam namin, grave na lang yun. Pero Papa Jack, almost once a week, twice a week, pumapasok ang nanay ko sa panaginip ko. Last time nung sinabi sa akin ng nanay ko, alis na ako, sabi niya. Sabi ko, saan ka pupunta na? Sabi niya, basta alis na ako. Hinawakan niya yung pa ako, Papa Jack. Yun naramdaman ko, nagising ako kasi inurong ko yung pa ako. Tapos sabi niya, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin may humahawak sa paa mo. Alam mo, Papa Jack, tumalikod ang nanay ko, meron siyang ngiti sa mukha niya. There's a time sinabi pa niya sa akin sa panaginip niya na don't worry about me. Sabi niya, magaling na ako. Sabi niya, look, I have no more pain. Kasi meron siyang dialysis. Yung sa leeg po kasi nilagay yung kanya. Sabi niya, look, sabi niya ganun, hindi na okay na ako. Wala na akong sakit. Yun na lang pinangahawakan ko, Papa Jack, na okay na ang nanay ko. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Alam mo yung kaya, Papa Jack, sa mga tao na may mga ina pa, may mga nanay pa, mahalin niyo ang nanay niyo.
Kasi ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay nyo, it's yung mawala ang magulang nyo. Yun ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay. Ang asawa, Papa Jack, marireplace yan. 3, 4, 10. Ang anak, magkakaanak ka, pero ang magulang, Papa Jackson, hindi mo yan marireplace kahit sino. Hindi yan. Kaya, sabi ko na lang, I will continue my life na iniisip ko, ang nanay ko, nasa Pinas lang. Pero ang lungkot, Papa Jack, napakalungkot at lungkot at sakit magkasama. Para kang kinakain ng buhay. Para kang nauubos ng buhay. Kaya, sa mga tao na may magulang, mahalin yung magulang nyo. Iparamdam nyo na mahal nyo ang magulang nyo. Para walang regrets, Papa Jack. Wala pong regrets. Kaya naiintindihan ko. Kaya minsan, Papa Jack, pag nanonood TV, ayokong pinanonood yung may mga anak na inapi ang mga magulang. Nabubusit ako, Papa Jack eh. At ko hindi lang nila alam kung gaano kasakit. Mawalan ng isang nanay. Mawalan ng isang nanay na walang ginawa kundi arigoin ka. Magmula nung magkabata ka. Iniisip ko na lang yung moment na masaya kami ng nanay ko dito. Magkasama kami, naparamdam ko yung pagmamahal ko sa kanya. You know, kaya sabi ko siguro nung narinig ng nanay ko yung huling boses ko na sinabi ko, sige nay, pahinga ka na, okay lang. Basta mahal na mahal kita. Yun, alam mo Papa Jack, na lang ang tawag sa akin ng nanay ko. Ako daw, hindi daw ako si Pacquiao. Si Mayweather daw po ako. Kaya lagi ko tinatanim sa utak ko na ako si Mayweather, matapang ako. Malakas ako. Ang dahil lang sa nanay ko lahat yung Papa Jack. Kung ano ko ngayon, Papa Jack, utang ko sa nanay ko lahat yun. Kung gaano ko katapang sa buhay, sa pinagdaanan ko sa buhay, Papa Jack. Dahil sa nanay ko yun. Naging single mama ko for 5 years. Tinapahan ko sarili ko dahil sa mga payo ng nanay ko. Lahat utang ko sa nanay ko at sa Diyos ang buhay ko, Papa Jack. Yun lang po. I recognize that you don't need anything from me, I guess. No, Papa Jack. No, I just wanna share my story. Yeah, I know. I guess nagpapagaan ka lang ng pakiramdam, no? Yes. Yeah. Thank you for bringing us to the front seat of hearing your story. I appreciate that. Hindi ko alam kung may gusto kang hingin na payo sa akin, but I have some things to tell you, if it's okay. Okay, Papa. Okay lang, Papa Jack. Go ahead. Have you heard of that death is the greatest equalizer? No, Papa Jack. Yeah. Ako, naniniwala ako dyan. Death is the greatest equalizer. And your mom was right. There's no more pain there. It equalizes everything. Mm-hmm. You know, hindi ko maintindihan, Grace. You tell the story as if there's so much guilt in your heart for the things that you could have done but you did not. Ganun ko siya naririnig sa'yo. You tend to blame yourself for a lot of things that you think would have extended your mom's life. But that's not the way I reconcile what you told me tonight. Can I tell you? Go ahead po. Yes. Whether we like it or not, we all pass. Alam mo yan. Yes po. In the grand scheme of things, in the natural order of things, we bury our parents. Opo. There's nobody on this earth, who ever escaped death. Lahat tayo pupunta ron.
Tama po. Because if we realize how life works, we're just a fluke sa sa Mhm. mundong ito. Fluke lang tayo. Sinuk lang tayo. Opo. Di ba? But that represents our entire life, yung sinok na yan. And within that Mhm. fluke of a time, we get to experience the love of our children, the love of our husband, wife, our parents, our brothers, our sisters. Meaning, maiksi lang yung panahon na yan, but we have to make the most out of it. Tama po, Papa Jack. Tama po. The reason why I'm telling you this, because I do not want you to forget living your life to the best version that you can. Because your mom went ahead of you. That will not be fair to people around you who loves you or who love you genuinely and profoundly. Your mom is gone. That's the reality. Alam ko, it's difficult for you to hear, for someone to just say, your mom is gone. She's dead, but she is. No matter how profound the love that we have for someone, if they're gone, they're gone. They reside only in our memories. And those memories, only if we treasure them properly, they become keepsakes for a lifetime. I don't believe you are there yet. Wala ka pa doon. Wala Because po po. the death of your mom represents only pain to you. It represents only pain. Tama po. It is yet to become keepsake. And we cannot force you to go to that place in your life, in your heart, kung hindi pa kaya. We have to respect that. Mhm. And there is two parts of grieving. Do you wanna know? Ano po yung Papa Jack? The first part is what you're doing right now. The second part is you celebrate the life of someone who passed. You will be wasting so much memories if you will not start celebrating her life soon. Okay po. Her life is a representation of many decades ng buhay niya. Tama? Opo. Yes. But you look at it only in the last 2 months, 3 months. She's more than that. She was once a vibrant woman, a wife to your father, an endearing mom to you and your brothers and your sisters. You have to remember everything. You have to encapsulate everything together, not only the death part. Because it wouldn't be fair na binigay ng nanay mo ang buong buhay niya sa inyong magkakapatid, sa tatay mo. And yet, you reduce her by representing her with pain because of her death. That's not her entire life. She's more than that. Tama. Tama ka dyan, Papa Jack. I didn't realize that. She walked Tama ka dyan. this earth, touched a lot of lives, molded you for who you are right now. She's more than an old woman who passed. Mhm. She was everything that represented what you wanted to become as a person. And that's good. That's good. But you cannot reduce your mom to just her death. That wouldn't be fair. She wouldn't like that. Kilala mo naman ako, di ba? Opo. When she told you, when you said kanina na
her vitals are okay, but she gave up. Mhm. That was her decision. Yes, Papa Jack. As painful as it may sound, that's nobody else's fault. That is her decision. Mhm. She want to stop suffering. Maybe she thought she lived a long and good, happy life. Kota na siya. Okay po. We cannot take that against her. Alam ko, Grace, that, as a grieving person, it's easy to blame people. With everything and everyone you blamed, I agree with one thing, no? Well, Mhm. marami talagang unjustified na gastos sa hospital ng Pilipinas. But I think doctors and nurses, maybe they truly cared for your mom. They are, Papa Jack. They are. There's just a moment na nakita ko kasi yung kamay ng nanay ko. Tapos ang nanay ko kasi noon panahon na na-hospital siya ng February na yung mga nurse nagpi-fishing daw po sa loob ng vein sa kanya. So, parang sabi ko, do they know what they're doing? Then I just get Of course they I know. just get And we don't. Yeah, but one thing that Papa Jack na nagalit na insta ko talaga, I was asking them to change yung pillowcase ng nanay ko. Alam mo ang sagot sa akin, Papa Jack? Ma'am, 100 pesos po yun. Oh my God, Papa Jack. Well, ganito, Sabi ko, Grace, I'll stop you there. mhm, These are unwarranted anger from you. mhm. These True, people, true, Papa Jack. these are unwarranted anger from you. These people who told you that, they are employees. Yeah. They are a part of a system that makes them do what they did. You cannot take True. that against them. Tama ka naman dun, Papa A lot Jack. of people in our hospitals here, they're underpaid. So we cannot, it's not fair. I'm just telling you. Yun lang, Papa Jack, it's not fair na people are dying and you guys care about bills. You're not touching my mom if you don't pay half of the bills. Well, it's not Yun lang, Papa it is Jack. not the doctors and the nurses' fault. Yes. It is the system. Anyways, lumayo tayo dyan. I'm just telling you because it wouldn't be fair if you represent these people sa utak mo ng ganon. I agree with you with one thing. Yes. Mukhang pera yung mga hospital, karamihan sa Pilipinas. Yes, I agree with you. Marami kasi magnanakaw sa atin kaya nangingibabaw yung Opo. mga private hospital sa atin. Dahil Tama po. our public hospitals, konti lang ang public hospital na matino sa atin. Anyways, let's go back. Kasi ito mga unwarranted to eh. You're not supposed to be consumed by the anger and dilute, di ba, your grieving process sa nanay mo. Now, I want to talk to you about something else. Opo. Ready? Opo, go ahead po. I think you're looking at the death of your mom the wrong way. Okay. First, you asked your husband to divorce. Huh? Mhm. And then you said kanina, you compared the death of your mom to wala makakapantay kahit pa asawa mo, anak mo. It's a wrong way to look at it. It's true, Papa Jack. I do regret when I say that. Your Yes. husband is not in competition with you being a daughter to your mom. Your kids is not a competition to your husband being your husband and your kids being apo to your mom and you being the daughter of your mom and you being a mother to your kids. These are not fair statements. But I understand you. Yes. I understand you because you're grieving. Masakit ang pinagdadaanan. Yes, Masakit ang pinagdadaanan mo and it's very understandable. But at some point in your life, you have to continue living. I know that it's just almost a year nung nawala yung nanay mo. It wouldn't be fair for anybody to tell you na kalimutan mo na or mag-move on ka na. Of course not. Yeah, it has to go through its natural course. You know, pain will have to die a natural death. Mhm. I believe that. It has to die a natural death. Pain. Opo. Mhm. But we can help. We can at the very least help ourselves para makalagpas tayo doon. How?
I don't know. I'm shooting arrows in the dark. But I hope this is worth it. Ready? Opo, go ahead po. Your mom wants you to be okay. That I'm sure. You seemingly wasting years of your life or months of your life blaming yourself for something that's beyond your control. Your mom is old. We all go. We all Apo. go. Mhm. Blaming yourself for the death of your mom, I'm sure it will make her sad. You have a life to live. You are in the prime years of your life. 45. There's so much to achieve. Stop saying the things like, paano na ako? Wala na yung nanay ko. You were 44 when your mom died. I'm assuming, tama? 45 po, Papa Jack. Okay. It was 3 months ago lang po eh. You were 45 when your mom died. Your mom spent 45 years of her life preparing you. Don't fail her. Let me say that again. Whether directly or indirectly, your mom prepared you 45 years. She prepared you for this. That one day, she can no longer by your side. She is at peace that whatever she taught you, you'll carry on. Proudly. Thoughtfully. Thank you po. So don't fail her. Thank you, Papa Jack. It's okay to be in pain. You know, when we are in pain, it teaches us a very profound lesson. And that is, we become so attached to ourselves. It's the only time we tell ourselves, kaya ko to. That's what pain does to us. Alam niyo ba yan? When we are in so much pain, it's the only appropriate time that we tell ourselves, kaya ko to. Yes. You don't say that when things are happy. Oh, you're right, Papa Jack. Yeah. Tama. We are so attached to our emotional inner selves when we are in pain. Now, there's no representation for this, but you are going to learn this as you go along. So please, I'm not saying wag mo nang iyakan nanay mo. Of course, you're free to do that. But don't forget, you're living a life. Okay, For Papa. your Salamat, husband, Papa Jack. for your kids. There's so much to live for. And by the way, Tama, Papa Jack. there's your andyan pa yung tatay mo. Yes, yes. Yes, Papa Jack. Ganito ano. Ako naniniwala ko na when we imagine yung mga namatay na mag-anak natin na mahal natin sa buhay, we imagine them at sometimes galit sa atin pag may nagawa tayo sa kanila. We imagine them masaya sila sa atin because we're doing good. Ano to eh? Gawa-gawa natin to eh. Yan ang katotohanan ng buhay. Di ba? Okay, sige. If it makes us feel any better, then make your mom smile even in your imagination. How would you do that? Make her proud of you. Live your life to the fullest. Di ba? I-apply mo Papa lahat Jack. ng naturo ng nanay mo sa'yo for 45 years. Gagawin ko yan, Papa Jack. Because she always told me before, alam mo na, lagi akong proud sa'yo. Lagi niya sinasabi sa akin yung Papa Jack. Kapag mayroon ako na-achieve or buy something, get something, sinasabi ko, nay, ganito, sabi niya sa akin. Kaya ako proud na proud sa'yo eh. Lagi niya sinasabi sa akin yung Papa Jack. Then, just what people told me na, they make her still continue to be proud na sa'yo. Kung anong kahit wala na siya, proud pa rin siya sa'yo. But when I'm doing something, Papa Jack, iniisip ko ngayon na, oo, wala na din naman nanay ko. Para ano pa?
Alam mo yung Papa Jack, before I go to work every day, just kasi alam ko in 6 months I will see my mom. Ayun, sabi ko, para saan pa ako nagtatrabaho. So, I went to psychiatrist. Sinabi niya sa akin na, make sure continue na maging proud siya sa'yo. Pero mahirap pa rin, Papa Jack. Pero salamat sa advice, Papa Jackson. Your mom is in a place where there's no pain. Mm-hmm. Yeah. She exists in a realm where maybe pain and suffering is no longer present. But you're here. You're here. And life has to go on. Yes. Don't waste life. Yes, Papa Jack. Don't. Life has no reset button. True. True, Papa Jack. Totoo yan. When you remember your mom, iyak ka lang. But don't blame yourself. Yes. If it would help, then ask the help of your husband, maybe your kids. I have one last thing to tell you. Ready? Yes po. You have to apologize to your husband. I will, Papa Jack. I will do that. I was just thinking, ngayon pa lang, sabi ko, I need to apologize to him. Because at that time when I was telling him, nasa vacation kami and I'm not really in the mood to go on vacation. That was like 5 weeks when my mom passed away when I came back. Pero nakaset up na talaga yun eh. Sabi ko, okay, I'm gonna try. But it just, small things really just piss me off. Kaya nasabi ko din sa kanya yun. Pero napakabait kasi talaga ng asawa ko, Papa Jack. Yeah. I have no complaints or anything. Sabi niya, diba, kaya nga tayo nagpakasal. Sabi niya, for better, for worse. Sabi niya ganun, kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. And keep in mind, Papa Jack, nagpalaki sa kanya ang lola niya. Doon siya lumaki. Namatay din yun, Papa Jack. 5 days before, after my mom passed away. So pareho kami nag-grieve. But we grieve different way, Papa Jack. So, me so emotional. Siya, trying niya to get busy yung mind niya para hindi niya maisip. Pero sinabi niya sa akin yun na, go ahead, take your time, I'm just here for you. Mag-iintay ako, sabi niya ganun sa akin. Kaya, I really appreciate na nung pagbalik namin ng bakasyon, sinabi ko sa kanya, salamat, thank you for everything, na yun na-understand mo yung feelings ko. Sabi niya, of course, sabi niya ganun. Kaya, yun lang talaga. Sa pakaswerte ko lang talaga sa asawa, Papa Jackson. At this point, itigil na ako. I wish you a happier life. Thank you, Papa Jackson. I wish that the soonest possible time, only if you can, Mm-hmm. you can start celebrating the life of your mom. Yeah. You have to celebrate I will her try. life. Yeah. She's I will more try, than Papa Jack. she's more than just an old woman who passed. She lived a vibrant life for many years. Try to Oh. remember her that way. Thank you, Papa Jackson. Maraming salamat. And you give me a chance na makausap ako ngayon. That's why when I see you was online, I'm like, oh my goodness, I'm gonna text na. Sabi kong ganon, kaya nag-text ako kagad. Sabi ko, if this is the day, then I told my husband, I'm gonna call a radio station, just, we're gonna go outside after this. But I told him, just wait for me. Sabi niya, take your time. Because kasi sinabi ko na sa kanya noon pa yan, na I need somebody to come. Sabi niya, okay, go ahead. Yun yung 2 weeks ago na sinabi ko, okay, Papa Jackson, next week na lang, my next day off. Kaya so, well, thank you so much, Papa Jackson. Say hi to your I feel husband. better now. I will, Papa Jackson. Thank I you will. very Thank much. you so much. Thank you po. Bye-bye. Thank you po.